for they said, "He is out of his mind." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. This Mass, the 10 o'clock Mass every Saturday, is our Pilgrim's Mass, and we welcome the different pilgrims coming here to Quiapo, those from the different provinces. Ngayon ho nakaluwas patungo dito sa Quiapo dahil walang pasok, no? At ganun din ang mga kapwa deboto natin na nagbabakasyon, no? Mula sa ibang bansa o ang iba ay paalis na at nais dumaan dito sa dambana ng Poong Nazareno. At ganoon din ang mga deboto na nakikiisa sa atin sa pagdiriwang ng misa sa pamamagitan ng mga online platforms natin, lalo na mga deboto na dahil sa karamdaman ay hindi na makasimba, nakikiisa sa pagdiriwang, o mga kapwa deboto natin na nasa malayong lugar, marahil nasa malayong probinsya o nasa ibang bansa din. Magandang pagnilayan sa araw na ito ang ating ebanghelyo. Bagamat maiksi ay marahil may kapupulutan tayo ng magandang aral dito. Jesus was with the crowd. And whenever Jesus was with the crowd, those are moments of Him teaching about the good news. Kung saan may natitipon na tao, lagi niyang ginagamit ang pagkakataon na yon para ipahayag ang mabuting balita, para turuan sila. At marahil sa mga pagkakataon ding ito, nagpagaling din si Jesus. At dahil sa dami ng sumusunod sa Kanya, sa dami ng pumupunta sa Kanya, kahit kumain, hindi niya na magawa. Minsan gano'n naman eh. Di ba, pag marami kang ginagawa, ikay abalang-abala, hindi ka na nakakakain. Minsan titingin ka sa relo mo at sabihin, ay, 4:00 na pala. Hindi pa pala ako nagtatanghalian. Marahil ganun din ang karanasan ni Jesus. Hindi na siya nakakain dahil sa pagbibigay ng sarili niya. At marahil ganun din ang imbitasyon sa atin na limutin ang sarili. Ang tao naglilingkod at nagmamahal, handang limutin ang sarili. Hindi kung anong gusto lang niya. Hindi kung anong gusto maisipan lamang niya. At maganda makita na kapag may iniisip siya, laging merong discernment ang bawat Kristiyano. Pagpapasya, pagninilay. Hindi ba kapag si Jesus ay natatagpuan sa ilang, siya'y nagdarasal. Kaya ang bawat galaw niya ay bunga ng pagdarasal. Ang kanyang pagdilingkod ay bunga ng kanyang panalangin. Ang kanyang pagbibigay ng sarili, kahit paglimot sa sarili, ay bunga ng kanyang matinding pagmamahal sa Ama na nagsugo sa kanya. And this could be an invitation for us, devotees of Jesus Nazareno, to be like Him, to follow His example of forgetting the self. It is not about me. It is not about my image, how people would look at me. But our lives should at least be a product of discernment through prayer. Jesus showed us that prayer is included with actions and living out. Ang panalangin
ay kasama din doon ang pagsasabuhay at paglilingkod. Dalawa ho yan. Panalangin, paglilingkod. At ang taong tunay na naglilingkod, nananalangin. Ang taong tunay din nananalangin, naglilingkod. Hindi ho pwedeng isa lang. Pareho ho yan. At bilang mga deboto, itong imbitasyon sa atin, na tayo bilang mga Kristiyano at deboto, at sana, sa pagpunta natin dito sa tahanan ng Poong Nazareno, tayo ay iniimbitahan niya na limutin ang sarili sa paglilingkod. Limutin ang sarili sa pagbibigay at paglilingkod. Dahil ito ay ang bunga ng ating debosyon at panalangin. Kaya ang bawat deboto na nagtutungo sa tahanan ng Poong Nazareno ay hinahamon din niya. Ang bawat deboto ay hinahamon din niya. Nalimutin ang sarili. It's not always about us. It's never about you. But everything that we do is about Christ. Born out of faith, born out of prayer, leading us to forgetting the self through service. At maging hamon sana sa atin ito bilang mga Kristiyano at deboto na sa paglago natin, sa paglalim natin, ang debosyon natin sa Poong Nazareno, tayo sana ay mga debotong nananalangin, debotong lumilimot sa sarili, deboto na handang maglingkod para sa iba. Amen.